Amen. Yan, purihin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa Diyos na buhay. Okay. Amen. Habang naghihintay tayo sa ating mga kapatiran, tayo mag-aaral ng kanyang salita. Magbasa tayo ng Bible sa aklat ng Roma 15. Pero sige, awit mo tayo isa. Awit mo tayo isang awit sa Panginoon. Yan, purihin ng Diyos na buhay. Dalawa na lang, matatapos na natin yung Roma 15. Hallelujah. Awitan natin ng Diyos. Pupurihin ka sa awit. Yan. Salamat sa Diyos na buhay. Hallelujah. Pupurihin ka, Panginoon, sa awit. Salamat kasi merong mga awit, Panginoon, para makipakita namin sa iyo na kahit paano talaga kahit konti yung aming pasasalamat, yung pag-ibig namin sa iyo, express man lang namin, Panginoon, kasi kulang yung salitang salamat. Ngayon may awit dagdag para mabigay namin ang aming pasasalamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka. Pupurihin ka sa awit, Panginoon. Higit mo ang aming mga tinig. Nagsasabing salamat at pinupuri ka namin. Hallelujah. 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 Walang hanggan, katapatan sa buhay ko ay lagi mong laman. Narito dahil sa biyaya
Purihin ka namin, Panginoon, sa aming buhay na ito. Salamat sa lahat ng biyayang yung pinagkaloob, ang buhay, Panginoon, na meron kami. Kaya naman ngayon binibigay namin sa iyo ang aming mga parangal na ito, Panginoon. Purihin ka, pagpalain mo kami, gabayan sa aming pag-aaral. Ikaw may taas mong parangalan, ikaw lamang at wala nang iba, Panginoon. Tulungan mo kaming gawain ang iyong banal na salita, hindi lang yun. Tulungan mo kaming maisagawa ito sa aming mga buhay upang maraming tao, Panginoon, ang makinabang nito. Muli, maraming salamat. Ito po ang aming sabot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Purihin ang Diyos. At ayun, sa Roma chapter 15. Yan, huwag tayo naghihintay sa iba. Tayo muna ay magbasa ng banal na kasulatan. Sa aklat ng mga taga-Roma, chapter 15. Bigyang kasiyahan ang kapwa, huwag ang sarili. Yan. At purihin ng Diyos. Brother Niron, pengi ako isang Bible. Yan. Roma chapter 15. Tignan ko lang kung pareho siya dito sa aking apps. Yan. Roma chapter 15. Yun. Sabi ron, bigyang kasiyahan ang kapwa, huwag ang sarili. Roma 15:1 to 6. Tapos 7, ang magandang balita ay para rin sa mga hintil. Yan. 7 to 13. Tapos, haba pala nito. Tapos, ang dahilan ng pagsulat ni Pablo. Yan, 14 to, hanggang saan yun? Labo ng aking paningin. 21. Tapos, ang balak ni Pablo dumalaw sa Roma. 22 to 32. Yun, ang labo ng aking patalit na sulat. Yan, purihin ng Diyos. Kaya yun, sa abot ng ating makakaya, sa Roma chapter 15, ay tayo'y magbasa hanggang 15:1 to 6. Bigyang kasiyahan ang kapwa, huwag ng sarili. Sabi rito, tayo malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahina sa pananampalataya. Huwag ang pangsariling kasiyahan lamang ang ating iisipin. Yan, tandaan natin. Yan, tayong mga malalakas, may mga, sabihin na natin, advance ng konti sa iba na pagkakilala sa Diyos. Kasi pwede na natin naasahan na tayo kung minsan mag-share. Tapos mas sigit na natin naiintindihan pag nababasa natin yung Bible. Kasi ako, nung una, nung binabasa ko yung Bible, parang talaga hindi ko siya gaano maintindihan pa. Hanggang sa ulit-ulit, pagbabasa ng Bible, yun, unti-unti naiintindihan na. So, ibig sabihin, habang tumatagal, tumataas ang ating antas ng kaalaman sa salita ng Diyos. At ito yung tinutukoy nun, tayong mga malalakas. Ibig sabihin, yung meron ng talagang kaalaman kumpara sa iba. Yan. Kasi may stage yan eh. Kung kasi yung medyo may alam na. Kasi hindi man natin alam to lahat. Bagkus, talagang niluloob ng Diyos na kahit paano magkaroon tayo ng pagkakaalam at tunay na pagkakilala sa Kanya. Kasi tayo yung gagamitin para turuan naman yung iba na wala pang pagkakaalam. Kaya yun, pagli ng Diyos. Yan, salamat sa Panginoon. Roma chapter 15 verse 1. Tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahina sa pananampalataya. Sabihin, tulungan natin yung ating kapatiran na hindi ganoon kalakas pa ang kanilang pananampalataya. Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Kasi ang pananampalataya yung makakapagligtas sa atin. Kapag tayo may pananampalataya na at lumalalim na yung ating pananampalataya, tayo ang nakikinabang yan. Meron na tayong tunay na kaligtasan. Ngayon, huwag na tayong maging pagkampante na doon kasi alam na natin yung katotohanan. Ligtas na tayo. Wala na tayong gagawin. Wala na tayong trabahong dapat gawin kasi anong pagkagawin mo pag ligtas ka na, secure ka na. Yung ibig sabihin dito, huwag mong sarilinin yung kaligtasan na nalaman.
Yan, kaya isipin mo yung iba naman na para isecure din yung kanilang kaligtasan. Sikapin natin lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya, para hindi siya madaig. Kagaya natin, kasi alam na natin yung mga dahilan, kung paano, kung ano, yung mga bagay na dapat natin gawin at sa alang-alang, hindi na tayo matutukso agad-agad ng kaaway. Paano yung mahihina? Kawawa naman sila. Kaya bahagian natin sila upang kagaya natin ay hindi agad tayo matangay ng ating kaaway na si Satanas, tandaan natin niya, upang hindi na tayo magkaroon ng kapahamakan pagdating ng panahon, lalo na yung ibang mahihina. Sapagkat maging si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, subalit nagpaubaya tulad ng nasusulat, ako nakaranas paghamak sa iyong pangalan. Kasi yan talaga ang meaning ng Christianity. Pagbibigay sa iba, pagpapaubaya, pagpaparaya. Kasi bigyan tayo ng good example ni Jesus. Bagamat siya ay likas at tunay na Diyos, hindi siya nabuhay sa mundong ito na pinaglingkuran siya ng tao at nabuhay na mayaman, na makapangyarihan. Hindi. Tinalikuran niya. Kinalimutan niya yung pagiging Diyos niya. At sa halip, namuhay na parang alipin. Ipinanganak siyang tao na kagaya natin. At hindi lang yun, hindi lang basta tao mahirap na tao. Kasi tatay niya si Joseph, karpintero. O nanay niya si Mary. Hindi naman mayaman sila. Kaya yun, naging mahirap siya. At sabi ng Bible, para sa atin yun. Pinaglingkuran niya tayo. Kaya isipin natin niya si Jesus yung ating modelo. Sapagkat maging si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, subalit nagpaubaya. Hindi niya sinabing paglingkuran siya ng tao, kundi naglingkod siya. Siya ang naglingkod. Tulad ng nasusulat, ako ang nakaranas paghamak sa iyong pangalan. Yan. Dahil tanglay niya ang pangalan ng Diyos, hindi siya pinaniwalaan. Pagkus hinamak siya. Dahil hindi siya pinaniniwalaan na Diyos, si Jesus. At dahil nga doon, yun pa yung naging dahilan ng kanyang kamatayan sa krus. Lalo na sa mga taong ayaw talagang magpa-under sa kapangyarihan ng Kristo. Yan. Ano man ang naisulat noon ay sinulat para sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkakaroon tayo ng pag-asa. Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, kagaya ni Kristo, dapat tayo ay namumuhay din sa buhay niya na talagang naglilingkod sa iba, hindi yung pagsarili natin. Kasi likas sa tao talaga ay yung pride. Gusto natin yung tayo espesyal, yung gusto natin susunod, yung iniisip natin yung mangyayari. Yun ay hindi dapat. Kaya dapat ang nangyayari doon, yung kalooban ng Diyos. At yung kalooban ng Diyos na yun, yung para sa iba. Tandaan natin, ang Christianity, ang pagiging Kristiyano, hindi ito tungkol sa ating sarili. Ito ay tungkol sa iba, sa pagmamahal sa iba. Tandaan natin yan. Kaya modelo natin si Kristo na dumating sa mundo, hindi niya inibig yung sarili niya, kundi inibig niya tayo na kapwa niya. Yan. Upang sa gayoy, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi yun yung purpose kung bakit dumating si Kristo. Yun yun, sa pag-aaral namin sa Bible School ng mga nakaraan, nakaraan, di ako naka-attend pero nakaraan, ang pagplano ng Diyos ay ang gumawa ng kaharian sa langit at pangunahan tayo ni Kristo, maging iglesia, dahil ang iglesia katawan ni Kristo na siya pulo dito. Tayo mamuhay na iglesia at dalhin sa langit na pinangungunahan ni Kristo na paghaharian ng Amang makapangyarihan sa lahat. Yun, kaya yun. Upang sa ganoon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi isa lang naman ang ang ginawa ni Kristo nung siya'y napunta dito. Yung tuparin ang kalooban ng Ama. Kalooban ng Ama, yung tayo ay maging kaharian niya, ay maging iglesia, maging church. Kaya huwag tayo mamali. Baka mamaya, hanapin natin yung religion. Hindi. Ang ibig sabihin ng
iglesia, individual na taong nabubuhay, ulo si Kristo at bilang parte tayo yun ang katawan niya. Si Kristo ang katawan. Ang iglesia ang katawan ni Kristo na siya ang ulo nito. Yan. 7. Ano tayo? Roma 15:7. Ang magandang balita ay para rin sa mga hintil. Yan. Una, kanina, tulungan natin yung mahihina. Kasi tayo mga malalakas, wala tayong problema eh. Ngayon, isipin naman natin iba. Mahalin natin yung kapwa natin. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang pananampalataya. Kasi ang isang bagay na mapakitang mahal natin yung kapwa natin, yung bigyan sila ng kaligtasan. Go and make disciple. Kaya ang pinaka-the best na may pakita natin isa, una sa lahat, yung bigyan siya ng kaligtasan, may ipakilala si Kristo. Ngayon, dahil tayo malalakas na, bahagian natin sila ng kalakasan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kasi paliwanag natin sila yun at gabayan natin sila para mas lalong tumibay ang kanilang pananampalataya. 7. Yan. Ang magandang balita ay para rin sa mga hintil. Ano nga ba uli ang hintil? Ano ang hintil? Yung mga hindi Israelita sa literal. Pero sa hintil ay sa mga unbeliever, sa spiritual. Unbeliever, hindi nakakilala at tumanggap pa sa ating Panginoong Jesus bilang Hari, Panginoon. O sa madaling sila, hindi pa sila iglesia, hindi pa sila church, hindi pa sila born again Christian na tinatawag. Yan. At ang kaligtasan ay para rin sa kanila. Kaya nga, sabi nung una, bigyan natin kasiyahan yung iba. Hindi yung sarili natin. Isipin natin sila, kawawa naman sila pag napahamak. Mahirap na nga, lalo na yung mahihirap na hindi nakakilala sa Diyos. Mahirap na nga sila sa mundong ito. Pagdating sa impyerno, mahirapan pa lalo sila. Kawawa naman, wala na silang pagiging masaya. Paano naman, Pastor, yung mga mayayaman? Paglingkuran pa rin natin sila. Kasi, okay lang, samantalingan nila yung kaligayahan nila sa mundo kasi pagdating ng panahon, pahirapan din sila sa impyerno eh. Kawawa pa rin sila. Kaya pantay lang dapat tingin natin. Kaya ang sabi rito, sila din naman, yung mga hindi nakakilala, ay ang kaligtasan ay open din sa kanila. Kaya isipin natin yung palagi. Yan. Ang kaligtasan, ang magandang balita ay para rin sa mga hindi lang sa atin na mga nakakilala na. Kaya huwag natin sarilinin yung kaligtasan natin. Sabi rito, 7, kung paano kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo. Kasi tayo galing din naman sa hindi pagkakilala kay Kristo. Tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo yung naglingkod sa mga Hudyo upang patunayan ang Diyos ay tapat at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno. Yan. Kasi yung mga Hudyo, yun yung bayang Israel na pinangakuan sa pamamagitan ni Abraham. Yan. At upang ang mga hintil naman, yung mga hintil, yung mga ibang bansa maliban sa Israel, yung hindi mga Hudyo, hindi Israelita. At upang ang mga hintil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag, tulad ng nasusulat kaya't sa gitna ng mga hintil, kay aking pupurihin, ang karangalan mo'y aking aawitin, ang iyong pangalan aking sasambahin. Tayo naman yung mga hintil na sa habag at awa, kasi dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, nagkaroon tayo ng kaligtasan para inggitin sila. Kaya purihin ang Diyos. Kaya ang kaligtasan ay para sa lahat. Yan. At upang ang mga hintil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag, tulad ng nasusulat kaya't sa gitna ng mga hintil, ika'y aking pupurihin, ang karangalan mo'y aking aawitin, ang iyong pangalan aking sasambahin. Sabi rin, magalak kayo mga hintil, kasama ng kanyang bayan. Ibig sabihin, pati yung mga totoo niyang anak, yung mga Israelita at tayong mga ibang bansa, magalak, kasama natin sila kasi pare-pareho lang tayo, iniligtas ng Panginoon. At muling sinabi, magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga hintil. Lahat ng bansa ay magpuri sa Kanya. Kaya lahat ng tao, Hudyo man o hindi, ay dapat talaga magpupuri. Kaya dapat makaalam ng lahat na talagang ang kaligtasan, ang mabuting balita, ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang ating Panginoong Jesus ay para sa lahat ng tao. Yan. Idinagdag pa ni Isaias, may isisilang sa angkan ni Jesse upang ito'y maghari sa mga hintil. Siya ang kanilang magiging pag-asa.
Puspusin nawa kayo ng Diyos. Si Jesus yung tinutukoy na puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yan. Hanggang 13 lang yun no? Yan. Yan. At sa ikatatlo na tayo, ang dahilan ng pagsulat ni Pablo. Yan. Una natin kanina sa Roma 15:1, yung huwag tayo ang makasarili. I-share natin yung kalakasan natin upang mabahagian ng kaligtasan, sigurado yung mga may hina naman. Tapos tandaan natin, kasi ang kaligtasan kasi para sa lahat, hindi lang para sa ating mga nakakilala. Kasi ang kaligtasan sa mga hindi rin naman nakakilala, kaya tayong malalakas ang gamitin ng Diyos para makakilala sila at magkaroon ng kaligtasan. Tandaan natin yan. Pagmamahal sa kapwa. 13, 40 na tayo. 40 na rin pamagat doon. Ang dahilan ng pagsulat ni Pablo. Yan. Mga kapatid, ito yung dahilan ng pagsulat ni Pablo. Lubos akong naniniwala, kayo mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman. Kaya patuturuan na ninyo ang isa't isa. Yan. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ang dahilan, paalalahanan tungkol sa ilang mga bagay. Yan. Tungkol sa ilang bagay, ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin. Tudyok ko siya ng Diyos na paalalahanan yung kanyang mga kapatiran upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. Ipinangangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila ay maging handog na kalugod-lugod sa Kanya. Dahil sila ay ginawang banal ng Espiritu Santo. Kaya pinaalalahanan ni Pablo yung mga kapatiran niya na yung mga bawat buhay nila, nating lahat, ay maging handog sa Diyos. Yan. Dahil sila ay ginawang banal na ng Espiritu Santo. Kaya sa mga gawain patungkol sa Diyos, ang aking pinagmamalaki ay si Kristo Jesus. Wala akong pinahahasang ipagmalaki kundi ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil na sumusunod sa Diyos sa pamamagitan ko. Sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, kaya't mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ipinangaral ko ang magandang balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko ipangaral ito sa mga lugar na wala pang alam tungkol kay Kristo upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. Subalit tulad ng nasusulat, makakakilala ang hindi pa nakakakilala tungkol sa Kanya, makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa Kanya. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ako matuloy-tuloy sa pagpunta sa inyo. Ngunit, ngayon tapos na ang gawain ko sa lupain ito, at dahil matagal ko na rin gustong pumunta riyan, naasahan ko magkikita tayo pagdaang ko riyan papuntang Espanya. Inaasahan ko rin ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama ng sandaling panahon. Ngunit sa ngayon ay pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatiran roon. Sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia, alala natin taga-Macedonia, sila yung mga sa pagbibigay, talagang bihasa sa gawain ng pagbibigay. Kahit na naghihikos, nakikiusap po sila kay Pablo na payagan silang tumulong. At taga-Akaya na magpadala ng tulong para sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem. Malugod nilang ginawa iyon at talaga namang dapat nilang gawin dahil ang mga hintil ay nakabahagi sa mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo. Marapat lamang nabahagian nila ang mga Hudyo sa pamamagitan ng mga pagpapalang material. Sobra na ba ako? Hindi pa alam. Yan. Material. Kaya pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya. Niniwala akong pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masagalang pagpapala ng Kristo. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo at sa pag-ibig ng Espiritu, tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng taimtim na pananalangin para sa akin. Idalangin ninyong maligtas ako mula sa mga taga-Judea na ayaw sumampalataya at naway tanggapin ng mga kapatid sa Jerusalem ang paglilingkod ko para sa kanila. Sa gayon, kung lulubin ng Diyos, masaya ako makakarating riyan at makakapagpahinga sa inyong piling sa inyong nawa.
ang Diyos na pinagmula ng kapayapaan. Yun, paalala ni Pablo na dapat magtulungan ang bawat iglesia. Ayan, ang bawat kapatiran. Sa atin din naman ngayon, bagamat hindi tayo doon, tayo mga hintil, lahat kasi sa atin yung salita na ito para makatulong sa ating pananampalataya sa Diyos na kinalaunan ay maging dahilan ng ating kaligtasan. Kaya kagaya ni Pablo na nagpapaalala, sa atin din naman nagpapaalala na dapat magtutulungan tayo. At pairalin natin yung pag-ibig natin sa isa't isa, sa ating kapwa. Kasi yun, sa totoo lang, yun talaga ang unos ng Diyos na makapakita ng pag-ibig natin sa Kanya. Mamaya sa preaching, malalaman natin yan. Kasi yun din yung topic natin. Kaya, pareho lang halos yung mga tinuturo ng Diyos sa atin patungkol sa mga katuruan. Yan, kagaya ng papaalala si Apostol Pablo sa iglesia ng panahon nila, sa kanilang kongregasyon noon, ganun din naman sa atin. Pinaalala na dapat tayong mga magkakapatiran ay dapat nagsusuportahan sa isa't isa, lalo na sa salita ng Diyos. Nagpapalakasan, nagdadamayan, maging sa literal, sa pinansyal, sa lahat ng bagay na nagpapakita na tayo talagang nagkakaisa na sumusunod sa leader natin si Kristo na nagpakita ng paggaya dapat natin sa Kanya. Huwaran na kasi siya yung Diyos, nagkatawang tao, namuhay na alipin, hindi siya pinaglingkuran, siya ang naglingkod. Tayo rin naman na bilang modelo sa Kristo dapat ganoon din yung ginagawa natin. Huwag yung pang sariling kapakanan. Kung papansinin natin, pag binasa natin siya ng buo, puro pag-ibig sa kapwa siya. Napakahalaga ng pag-ibig sa kapwa. Yan kasi ang nagpapakita ng pag-ibig natin sa Diyos. Pag iniibig natin yung kapwa natin. Parang hinahanda nito talata Romans 15 yung ating preaching mamaya. Kasi patungkol sa pag-ibig, part 2 yun Kasi nung nakaraan, nag-preach tayo na tungkol sa pag-ibig sa Diyos. Yung tatlong bagay, ano uli yun? Ano yung unang bagay? Isa sa tatlong mga bagay na maaaring maipakita yung pag-ibig sa Diyos. Ano yung una? Mahalin yung church. Pangalawa, mahalin yung mga lingkod ng Diyos. Pangatlo, yung pagbibigay ng tithes and offering, napakahalaga nun. Diyos, yung mamaya, tutungkol pa rin sa pag-ibig sa Diyos. Yan, kung ano ang pag-ibig, ano ang pag-ibig sa Diyos, ano ang kahalagahan ng pag-ibig sa Diyos, paano natin pakikita na iniibig natin ang Diyos. Yun yung topic natin mamaya. Parang hinanda tayo ng Roma at kaya purihin ng Diyos. Yung pala yung, kaya pala yung naisip ko dito topic ulit. Kaya purihin ng Diyos. Kaya pinakikita lang ito ng Roma 15. Yan, sa umpisa pa lang, yung pinaka-title niya, bigyang kasiyahan ang kapwa, huwag ang sarili. Kasi, ang pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa Kanyang mga utos. Ngayon, ano ang utos ng Diyos? Una, ang pinakamahalaga sa lahat, ibigin ng Diyos. Ano yung pangalawa? Bakit kaya pangalawa yung pangalawa? Bakit sa tingin yung pangalawa yung ibigin ng kapwa? Ibigin ng kapwa. Yan. Kasi yung pag-ibig sa kapwa, yun yung nagpapakita na mahal natin ang Diyos. Kasi yun yung gusto ng Diyos, yung mahalin natin yung isa't isa. Kasi ibig ng Diyos na lahat ay maligtas. Okay? Kaya yun. Kaya purihin ng Diyos at mamaya nawa matulungan tayo ng salita niya para mas lalo maipaliwanag ang patungkol sa pag-ibig. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Yan. Meron bang may tanong pa tayo sa ating tinalakay? Ayan. Tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mahina. Yung ating mga tinalakay tungkol sa pag-ibig sa kapwa, lahat ito. At mga hintil. Yung mga hintil ay bahagi rin ng mabuting balita. Kaya huwag kayo tumigil na mag-share. Kahit hindi tayo pinaniniwalaan, si Kristo hindi naman nangili. Basta share niya lang. Kung maniwala ka sa hindi, wala namang problema ron. Ang mahalaga, share niya yun. Kasi yun yung dahilan kung bakit siya bumaba ang magturo, ang gawin, ang ministeryo niya. Ano yung ministeryo ni Kristo? Dalawa. Magturo at mangaral ng mabuting balita. At ang sabi rito, ang mabuting balita ay para rin sa mga hintil. Okay? Tayo kasi mga hintil Ang ibig sabihin ng hintil, hindi Israelita. Sa literal, sa spiritual, mga hindi nakakilala sa Diyos. O lahat naman tayo hindi nakakilala sa Diyos ng una
Lalo na nung nakalimutan na ng tao yung si Yahweh. Yung sa alinlahi, yung panahon nila Joshua lang at Caleb nakapasok sa lupang pangako. Ayun, namatay na sila. Di ba? Hindi na rin nila alala ng mga salin lahi nila, natabunan na. At ibang Kristo yung hinihintay nila sa Israel. Hindi si Jesus. Nakalimutan na nila si Jesus. Bagamat literal talaga mga anak sila, mga Hudyo sila, mga Israelita. Talagang lahi sila ni Abraham, ni Isaac. Sinititawag ng mga anak ng Diyos. Pero sa paniniwala, hindi sila din kumilala kay Kristo. Kabuya pa nga nila si Kristo nung panahon eh. Ayan, nung panahon nila eh. Kaya yun. Kaya dapat, ang mabuting balita ay para sa lahat. Okay? Hindi lang sa atin na malalakas. Hindi dumating si Kristo, tandaan natin para sa mga mababait, sa mabubuti. Tandaan natin yan ha. Baka may magsabi rito. At babalikan ni Kristo yung mabubuti. Tandaan nyo, walang matuwid, wala kahit isa. Tandaan natin yan. Kaya dumating si Kristo dito dahil sa ating makasalanan. Kasi kung walang makasalanan, walang pagbubuhos ng buhay ni Kristo. Kaya dumating si Kristo para sa ating mga makasalanan. Para bayaran yung ating kasalanan sa krus. Bumuhos ang kanyang dugo at linisin tayo. Amen? Amen. Yan. May tanong ba? May tanong. May tanong. Wala ba? Alam nyo na yung katotohanan, alam nyo magtanong. Ano ulit yung hintin? Mga hindi Israelita sa espiritual, mga hindi nakakilala kay tumanggap pa kay Kristo bilang Panginoon Diyos ng ating mga buhay. Sa mas iksing paniniwala mga hindi pa na born again sa puso't isip ng Diyos. Yan. Ayun ang pinaka-mababaw na pagpapaliwanag. Hindi ba na born again? Hindi yung sumapi sa born again, hindi gano'n. Kasi hindi naman wala tayo sasapian sa born again eh. Hindi naman tayo reliyon, hindi naman tayo sekta. Ang tawag yung personal na relasyon sa Diyos. Yung hindi pa na born again sa puso't isip, hindi pa tumanggap kay Kristo bilang Diyos, Panginoon, Hari ng kanyang buhay. Yan. Pag sinabi mo Panginoon, meron nagmamayari sa iyo. Ayun yung Roma 12:1. Inaalay mo na yung buhay mo kay Kristo bilang palalahandong buhay at kaaya-aya sa Diyos. Yan. Pag sinabi mo inalay, binigay mo na, hindi ka na may-ari ng buhay mo, kundi si Kristo na nagmamayari sa iyo. Yun yung pagiging born again Christian. Amen? Okay? Kaya pag may nagtanong, alam nyo na siya paliwanag, hindi na kayo mag-iisip pa, ano nga ba? Kaya meron na kayong masasagot. Ano pa ba? May tanong pa ba? Ano uli ang iglesia? Pamumuhay ulo si Kristo, hindi yun sekta, hindi yung pangalan hindi. Ang ibig sabihin ng iglesia, pamumuhay ulo si Kristo, tayong katawan. Ibig sabihin, ang iglesia, ang katawan ni Kristo na siyang ulo nito. Yan, spiritual. Ibig sabihin nun. Tayo yun, ang mga taong pinananahanan ni Jesus sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Tandaan natin yan kasi kapag tinanggap mo si Kristo, padadala ng Ama ang banal na Espiritu sa iyo. Ayun yung sa ibang pag-aaral, yun yung sinasabi nila, pangalawang pagdating ni Kristo, yung Holy Spirit yun eh. Pero totoo, yung pangalawa, yung hinihintay natin talaga siya darating. Yan. Na tayo ay dadali niya na sa buhay na walang hanggan. Yan. Pagtira ng banal na Espiritu sa ating mga puso bilang tatak na tayo mga born again na hinirang ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay pinanahanan ng banal na Espiritu, mayroon ng bunga dyan na makikita sa iyo. Ano yung mga bunga na yun? Pag-ibig. Kaya napakahalaga ng pag-ibig. Kaya yung pansinin nyo, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Ang bunga ng banal na Espiritu, laging nauna ron yung pag-ibig. At nasa ilalim ng pag-ibig, kasi pag may pag-ibig ka, lahat ng nasa ilalim nun, yun yung gagawin mo. Basahin natin yung Galatians 5. Galatians, saan ba ako? Mga taga-Galatia. Hindi ko makita. Nabumot ako Yun, Galatia 5:22. Tama, di ba? Ayan. Subalit, ang bunga, kapag tinanggap mo si Kristo bilang Hari, Panginoon, sinuko mo, Romans 12:1,
Amang banal, patawarin mo ako sa aking nagawang kasalanan, tinatanggap kita sa aking buhay. Bilang Panginoon, Hari at Diyos ng aking buhay na ito. Itala mo po ang aking pangalan. At totoo, dapat totoo yun. At ayun, makikita ng Ama sincere yung puso mo, isi-circumcise niya at ipadadala niya ang banal na Espiritu sa John 14. Bibigyan kayo ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo. Siya ang magtuturo ng lahat-lahat sa inyo. Kaya nga sila, Peter, huwag muna kayo pumunta ron hanggang hindi pa dumarating ang banal na Espiritu. At yung dumating ngayon, yun, nagkaroon na sila ng tamang pagkaisip, tamang direksyon, nagkaroon na sila ng tapang, lakas ng loob. Yun yung ituturo ng Holy Spirit. Okay? Kaya makakatawag ka na sa Ama ng Ama. Makakapanalangin ka na ng tama. Makakapagbahagi ka, hindi mo namamalayan. Wow! Ang bilis ko lang sabihin, Amen. Dati hindi ako nag-aamin sa jeep. Hallelujah! Diba? Purihin ng Diyos. Hindi ka makapagsalita ng ganun. Lalo na pag maraming tao. Pero ngayon, kahit hindi mo sinasadya, nakakapagsalita ka na nun. Lalo na pag nasasaya ka at may nakikita kang mabubuting bagay, purihin ng Diyos. Kahit hindi mo gusto sabihin, nababanggit mo na yun. Kasi Holy Spirit ang nagtuturo sa ating magpuri sa Diyos at manalangin ng tama. Yun po yun. Yan yung bunga yan, kapag tinanggap mo na si Kristo, binigay mo yung buhay mo sa Kanya, yung Holy Spirit, bibigay niya yun. At titira si Kristo sa puso mo bilang banal na Espiritu. Sabi na Matthew 28:19-20, tandaan ninyo ito, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Paano yun? Si Kristo umangat pumuntang langit. Nung time na yun. Paano yung tandaan ninyo ito, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon? Sino yun? Yung Holy Spirit na binibigay ng Ama sa pangalan ni Jesus. Si Kristo na banal na Espiritu na tumitira sa ating mga puso. Amen? Siya yung kasama natin hanggang sa katapusan ng panahon. Siya yung nagiging gabay natin para makalakad ng naayon sa kalooban ng Diyos. Pinoproteksyon ng Kanya, pinapalaya, mali ang ginagawa mo. Magpuri ka sa Diyos, humingi ka ng tawad. Kung wala niyan, edi iiba ka na nalandas. Ganoon. Kaya napakahalaga niyan. Kaya ang sabi ng Bible, huwag nating saktan ang kalooban ng Espiritu. Huwag nating pighatiin. Kasi pag siya umalis, wala nang handog pang mapapibigay para tayo patawarin. Amen? At mahirap. At maaring hindi na tayo maligtas pagdating ng araw na yun. Okay? Kaya ingatan natin ang ating sarili. At kapag nasa atin ang Holy Spirit, ang bunga niya, sabi roon, ang bunga ng banal na Espiritu, unang-una, pag-ibig. At kasunod niya, sa ilalim niya, kagalakan. Kapag may pag-ibig ka, lagi ka nagkagalak. Sa totoo lang, magpayapa ka rin. At siyempre, matyaga ka kasi mahal mo mahal mo yung ginagawa mo, mahal mo yung kapwa mo, ginagawa mo lahat ng bagay para sa iyo. Kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. At di lang yun, walang pwedeng manghusga sa iyo pag mayroon kang pag-ibig. Kasi sino magagalit sa iyo kapag lahat ng bagay ay mabuti yung ginagawa mo? Tama? Baka kahit kaaway mo matawa sa iyo pag gaganon ka. Tama? Kaya mahirap para sa atin kasi wala pa tayong paghahari ng pag-ibig sa totoo lang. Sabi na ibang bahagi ng kasulatan, hanggat nandito tayo sa mundong ito, talagang hindi tayo makakaiwas gumawa ng kasalanan. Pero ganoon pa man, meron tayong sariling desisyon na dapat pinakikinggan yung tinig ng banal na Espiritu na nasa sa atin. Amen? Yun yung dapat nating bigyan ng importansya. Kaya magdidesisyon tayo ng tama na bilang mga taong sinuko ang buhay sa ating Panginoong Hesus, kailangan natin pakinggan ang tinig ng banal na Espiritu na naririnig natin sa ating mga puso. Baka may pakinggan mo yung tinig ng banal na Espiritu sa tenga mo. Wala kang mapakinggan. Pag ganun, Pastor, hindi ko naman mapakinggan, wala namang tinig akong naririnig. Ang tinig niya sa puso, nararamdaman yan. Okay? Nararamdaman yan at ituturo sa iyo ng banal na Espiritu. Maiintindihan mo talaga yan. Amen? Kaya yun. Kaya tandaan natin, napakahalaga yan. Ibig ng Diyos na talagang lahat ng tao ay maligtas. Amen po ba? Yan. Kaya mamaya sa preaching, dagdagan natin yung tungkol sa pag-ibig sa Diyos. Palakpakan natin ang Diyos at tayo yung malakpan. Hallelujah. Lord, salamat sa umagang ito at kami, Panginoon, ay nakapagbasa ng iyong banal na salita.
na alam namin na napakahalaga sa aming mga buhay nito. Gabayan po pa kami sa aming susunod na oras, lalo sa aming pagpupuri sa iyo, sa aming pag-aaral pa uli. Panginoon, nawa, patuloy mo kaming bigyan, Panginoon, ng kaalaman na mula sa iyo at puso na talagang bukas na tumatanggap ng iyong banal na salita. At loobin mo, Panginoon, na o hintulot na hindi lang basta namin mapakinggan o malaman, kundi makisagawa namin ang bawat salita mo na dapat namin gawin habang naghihintay sa muli mong pagbabalik. Hindi kami perfecto, Panginoon, mahina kami. Pero dahil sa iyong banal na Espiritu, alam namin kami, Panginoon, ay lalakas at magagawa ang mga bagay na dapat mong gawin, Panginoon. Yung kami ng pusong mapagkumbaba at kaisipang bukas sa iyong banal na Espiritu upang ang tinig niya, Panginoon, ay maging malakas namin marinig at maisagawa namin ito habang kami narito. Salamat, purihin ka sa iyo namin binabalik ang lahat. Pupuri, pasasalamat at pagsamba sa dakilang mong pangalan ng aming Panginoong Sus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Palaki ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos. Yes, CR na tayo, tapos mag-umpisa na tayo maya-mayang konti sa ating pagpupuri sa